mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-16 sa buwang ito ng Abril, taong 2024. Ako pong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Siyempre, makakasama natin mamaya po, walang iba, kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at syempre sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ 882. At syempre tayo po ay simulcast din live via Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong makilahok sa ating talakayan ngayong umaga sa pamamagitan po ng pagkapadala ng mensahe sa aming Facebook page o kaya po sa aming hotline 8470-1750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999-376-6768. Yan. Unahin na natin yung heat index na ating araw-araw na minomonitor. 15 ulit na lugar. No? Kahapon, 15 lugar. Nung linggo, 15 lugar yung naitalang umabot sa dangerous level yung heat index. Kahapon po, araw ng Lunes, 15 lugar pa rin sa bansa yung nakaranas ng dangerous level ng heat index. Ibig pong sabihin, yung heat index ay umabot po ng higit 42 degrees Celsius. At kabilang po dyan, batay po sa datos ng Pag-asa, kabilang po dyan ang Lawag City sa Ilocos Norte, Dagupan City sa Pangasinan, Apari at Tugigaraw City sa Cagayan, Etxague sa Isabela, Muñoz, Nueva Ecija, Ambulong, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa City sa Palawan, Aborlan sa lalawigan pa rin ng Palawan, gayon din sa Pili, Camarines Sur, Iloilo City, Dumangas sa Iloilo, Tacloban City, Zamboanga City at Cotabato City. Ang Metro Manila po ay nakapagtala naman ng 41 degrees Celsius na heat index. Mainit pa rin, no? Mapanganib pa rin sa kalusugan. Kaya paulit-ulit po natin paalala, stay hydrated at huwag pong tagalan na ang pagbabad sa ilalim ng init ng araw para maiwasan po yung posibleng banta sa kalusugan ng matinding init. Ngayong araw, itutuloy po natin ang ating talakayan, kaugnay pa rin po sa issue ng PUV Modernization Program. Dahil ngayong araw po yung second day ng transport strike na ikinasa po ng Grupong Piston at ng Grupong Manibela. Medyo kinapos lang tayo ng oras kahapon, Pero may makakapanayan po natin ang pinuno ng LTFRB, si Chairperson Guadis mamaya, para hinga natin siya ng komento tungkol dito sa ikinasang tigil pasada at kaugnay nga nung nauna lang deklarasyon mismo ni Presidente Duterte na wala nang magiging extension doon sa deadline na itinakda para mag-consolidate yung mga operator at jeepney yung mga operator at driver na mga jeepney para ibumuo ng korporasyon o kaya po ng kooperatiba para sila ay makakuha ng financing sa gobyerno nang sa gayon ay makabili po ng bagong unit ng modern jeepney. Kasi hindi na po gagamitin yung mga lumang jeepney na nakasanayan po natin, nakikita po natin araw-araw sa mga kalsada. Yun pong hindi makakatalima dyan sa deadline na yan ng PUV consolidation,
tatanggalan po ng prangkisa. Kaya ibig pong sabihin, hindi po sila makakapasada. Pero yan po ay inaalmahan ng grupong Piston at ng grupong Manibela. Actually, may argument naman May argument naman yung binabanggit nitong mga transport group, Kasi hindi nga po nila kakayanin yung mamahaling minibus na mula po sa China. Nagkakahalaga po yan ng 2 milyong piso. Yan. So mamaya po, ay antabayan na natin na magiging ang pahayag o paliwanag mula po sa LTFRB. Samantala, sa punto pong ito, dakuan na natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, ika-16 sa buwang ito ng Abril taong 2024, pangambang tataas pa ang presyo ng krudo sa gitna ng tensyon sa Middle East, pinawi ng Department of Energy. DWIZ Balita. Mga Pilipino sa Israel ligtas sa gitna ng tensyon, ayon yan mismo sa Israeli envoy. DWIZ Balita. Unang araw ng tigil pasada, hindi nakaapekto sa mga commuter ayon sa LTFRB. DWIZ Balita. Panuntunan para sa alternative uniform sa gitna ng matinding init ng panahon, inilabas ng DepEd. DWIZ Balita. Land Transportation Office nakatanggap na ng 600,000 plastic license. DWIZ Balita. At sinkhole sa Pasay City, sinusuri na ng mga otoridad. Maynila at mga contractors pinagmumulta. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng balita, pinawi ng Department of Energy ang mga pangambang tataas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, malabong itigil ng Iran ang produksyon ng kalangis na 3 hanggang 4 na milyong bariles kada araw dahil ginagamit nila ang kalahati nito sa loob ng kanilang bansa. Dagdag pa ng DOE, kung babawasan ng Iran ang produksyon ng langis ng 2 milyong bariles kada araw, 2% lang yan ng global oil supply. DWIZ Balita. Sa kaugnay pa rin balita, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, na ligtas ang mga Pilipino sa Israel. Ito ay sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Ambassador Flas, handa siyang makipag-usap sa mga opisyal sa Pilipinas para ipaliwanag ang kanilang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng publiko sa Israel. Dagdag pa ng Ambassador ng Israel, normal ang sitwasyon sa kanilang bansa sa kabila ng bantang kinakaharap dahil sa tensyon sa bansang Iran. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, hindi nakaapekto ng commuter ang unang araw ng tigil pasada na ikinasa ng Piston at Manibela sa Metro Manila. Sa Bagong Pilipinas, ngayon, public briefing, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III na kung ang pagbabatayan ay ang paghahatid ng mga pasahero sa kanilang destinasyon kahapon, wala namang maituturing pang critical areas na walang masasakyan. Sa kabila po nito, tiniyak ni Chairperson Guadis na nakaantabay ang kanilang rescue buses, katuwang MMDA at DOTR para may masakyan ng publiko sakaling kapusin ng pampublikong transportasyon. Katuwang din nila ang PNP para tiyakin na magiging mapayapa ang sitwasyon sa oras ng uwian ng mga tao kasabay ng mga kilos protesta ng mga tsuper at operator. Ayon pa sa opisyal, naglibot sila kahapon sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila at nakitang naging sapat naman ang mga pampublikong sasakyan. Subalit ang inaantabayanan lang daw nila ay ang posibleng pananakot o pagbabanta ng Piston at Manibela sa ibang kapwa mga tsuper na ayaw sumali sa kanilang protesta o ang posibleng pagtatapo ng spike sa mga kalsada sa layuning pigilan sa pamamasada ang ilang mga tsuper na ayaw makiisa sa protesta. DWIZ
DWIZ Balita. Sa oras na 13 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga, naglabas na ng panuntunan ang Department of Education kaugnay ng pagsusuot ng mga alternatibong uniform para sa mga teaching at non-teaching personnel dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa DepEd, maaari nang isuot ng mga guro ang DepEd polo shirt na ginamit sa mga nagdaang DepEd events tulad ng Brigada Eskwela, Palaro Pambansa at Oplan Balik Eskwela. Bukod po dyan, pinapayagan din ng mga teaching at non-teaching personnel na magsuot ng puting collared polo shirt na mayroong DepEd at matatag logo. Gayunman, pinapayagan lamang na ipares ang mga nasabing substitute uniform sa itim na pantalon. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita. Kumpiyansa si Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza II na matutugunan na ng ahensya ang 3.2 million na backlog sa plastic driver's license sa loob ng 45 araw. Yan ay matapos muling makatanggap ng ang LTO ng 600,000 piraso ng plastic card na ginagamit sa pag-iimprenta ng lisensya. Magugunitang noong nakaraang buwan, una nang nakatanggap ang ahensya ng 1 milyong piraso ng plastic card matapos alisin ng Court of Appeals ang writ of preliminary injunction laban sa Banner Plastic Card Incorporated. DWIZ Balita. Ito yung mga motorista na nagdadaan dyan sa Pasay City, ha? Sinusuri na po ng mga otoridad kung nakakaapekto ang malalim na butas sa Sales Road sa pundasyon ng Skyway. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Romando Artes na sa ngayon ay ligtas ang Skyway. Matatandaan na nitong linggo lamang natuklasan ng mga otoridad ang isang malalim na butas sa Sales Road malapit sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa ngayon, pansamantalang sarado ang apektadong lane maging ang linya ng tubig na Maynilad para maiwasan ang karagdagang pagtagas ng tubig. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways NCR ang sinkhole para matukoy kung may mga tubo ng Maynilad ang naging sanhi ng nasabing butas. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Estratehiya o hakbangin ni Pangulong Marcos sa umiinit na issue sa West Philippine Sea napakatapang daw. Ang ulat mula po kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Para kay Senator Robin Padilla, masyadong matapang ang nagiging hakbangin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. may kaugnayan sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Ang kay Senator Padilla, bagamat may desisyon ang Pangulo na hindi siya gaanong konforme, pero kailangan daw niya higan at suportahan ang hakbangin ng Pangulong Marcos. Para kay Senator Padilla, hindi na sana umabot sa punto na nagpapasaklolo tayo sa US, Japan at Europa dahil pwede naman sanang sa Association of Southeast Asian Nations sa mga ating kapitbahay tayo lumapit. Pero ginagalang anya niya ang desisyon ng Pangulo bilang ito ang chief architect ng ating foreign policy. Kung ano-anya ang nakikita ng Pangulo na maganda para sa bansa ay hindi niya ito kukontrahin. Pero mahalagaan niyang ipaliwanag ni Pangulong Marcos sa taong bayan ang mga ginagawa niyang hakbang para mas maintindihan ito ng taong bayan. Kailangan anyang batid ang publiko, ipinaunawa sa kanila ang hakbangin, estratehiya at direksyon ng gobyerno sa umiinit na usapin sa West Philippine Sea. Hindi anya obra na spectator na lamang ang publiko. Kailangan tayong handa sa anumang patutunguhan ng hakbangin ng pamahalaan sa umiinit ngang usapin sa West Philippine Sea. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Ito ang strategy niya. Medyo yung strategy lang, very bold lang yung strategy ng Pangulo na to. Pero hinahangaan ko itong strategy na to, napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Hindi po pwede na hindi informed ang taong bayan kung saan pwede mapunta ito. Hindi po pwede. Yun lang po yung akin. Kung nung panahon, Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status ko yan, Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ Balita. Maraming salamat, Celi Ortega Bueno. Tanggap pa tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Paglahok ng puwersa ng Japan sa Philippine-US Balikatan Exercises, pinag-aaralan ni Pangulong Marcos ang ulat mula po kay Patrol No. 19, Gilbert Perdes. Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na payagan ng Japanese Military Forces na lumahok sa balikatan exercises sa susunod na taon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos matapos ang matagumpay na trilateral summit sa Washington, D.C. Sa ika-50 taong anibersaryo ng FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ni PBBM na wala siya nakikita ang rason para hindi isali ang mga Hapones sa balikatan na matagal nang ginagawa ng Amerika at Pilipinas. Matatandang sumabak sa trilateral summit sina Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House, kung saan muling pinagtibay ng tatlong bansang commitment sa isa't isa sa economic at maritime cooperation. Subalit nang tanungin kung posible bang maisama na ang mga puwersa ng Hapon sa mga pagsasanay sa 2025, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan munang tapusin ng Pilipinas at US ang balikatan ngayong taon bago magdesisyon sa naturang usapin. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Mula po sa labas ng himpilan. Naku, eto, alam niyo naman po, pagka-araw ng Martes, inilalaan po natin ito para sa ating mga kababayan sa abroad, no? Yung ating mga kababayang OFW. At direkta mula po ulit sa Paris, France, makakasama po natin si Dick Villanueva. Good morning, Dick! Yes, good morning, Cecil, and magandang umaga. Magandang gabi dyan sa'yo. Anong oras na ba dyan, Dick, sa Paris? Pasado, 20 minutes past the hour of midnight dito sa Paris. Umaga na rin pala. Pero madilim pa. Madaling araw. Yes, Dick, ano ang iyong report sa amin ngayong umaga? Meron palang asosasyon na pinamumunuan ng isa nating kababayan, walang humpay sa pagtulong sa kapwa Pilipino. Aba, maganda yung report na yan, Dick. Sige, bigyan mo kami ng detalye, Dick. Yes, ang kababayan nating si Vivian Palma, ang founder at presidente ng grupong Sharing the Bread. Bago pa mag-COVID pandemic, tumutulong na sa ating mga kababayan ang Sharing the Bread. Hindi lamang sa mga kababayan sa ibang lahi. Every Wednesday and Saturday, nagbibigay sila ng ayuda na groceries, ready-to-eat food packs at saka used clothes. Almost 4 years na ang Sharing the Bread Association. Simula nang ito inulunsad noong February 13, 2020. Tinutulungan nila ang mga kababayan natin na senior citizen, lalo na mga nagretiro na maliit lamang ang pensyon. Dinadala sila sa mga sikat na restaurant at ibinibigay ng Sharing the Bread upang mag-dinner. Aktibo rin sila sa programa ng Mayor ng Santua, lalong-lalo na sa fundraising at community action. Cecil at Senator Tol, makakapanayam natin ngayon ang presidente at founder ng Sharing the Bread na si Vivian Palma. Good morning sa iyo, Vivian. Ako, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Andiyan na, Sentol. Good morning, Sentol. Tamang-tama, Sentol. Ito, meron tayong report mula po sa Paris, France. Yung ating kababayan doon na si Vivian. Hi, Vivian. Good morning po, ma'am. Ayan, Sentol. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ito, nire-report nga po ni Dick, no, na regular pala ang ginagawa niyong pagtulong sa ating mga kababayan, tuwing Wednesday at Sabado. Tama po ba, ma'am? Opo, bali halos everyday po kami bukas ang opisina namin. At ang po, Wednesday, Friday, and Sunday po. Tapos ang Monday, Tuesday, tsaka Thursday, Saturday, namamahagi po kami sa mga, yung emergency lang po na pumunta dito kapag may kailangan. At ang asosasyon po namin ay hindi lang sa ayuda, pati na rin po sa mga abogado, sa doktor, lahat po ng problema sa mga administration. So merong nandito din po kami. Merong medical, parang may medical assistance at meron din pong legal assistance, ma'am. Legal assistance din po, opo. Alam mo ba itong association po niyo? Purely Filipino po ba ito? Hindi po. Kasama na din po yung ibang lahi. Para po sa lahat.
Oho. Ano po ang nag-encourage sa inyo? Masasubmit na sa kanya yan ngayon. Oo, ano po ang nag-encourage po sa inyo, Ma'am Vivian? Para po... Ba't hindi ako makapasok dito? Yes, Sentol, yes, live ka na. Naririnig ka na namin. Kanina wala kang Hindi ko audio. marinig eh. Pero ngayon, you're Hindi ko loud marinig. and clear, Sentol. Good morning po. Wala akong marinig. Loud and Wala. clear. Teka, walang marinig si Sentol. Papaayos lang yung... Ay, yan, narinig ko na. Ayan, narinig yan, ko na. Sentol. You're loud and clear Yes. po dito. Yes. Kasama po Good natin morning, si good morning. Vivian Palma at si Dick Villanueva mula po sa Paris, France. Si Ay, Ma'am... malapit na ang Paris Olympics. Oo nga pala. Good morning po sa inyo. Good Magandang morning umaga po, Senador. Magandang Dick, magandang umaga ma'am. At kumusta po kayo dyan? Mabuti naman po. Kayo din po. Kamusta na po kayo? Okay lang po, may jet lag pa. At pinilit ko lang pumasok ngayon dahil kailangan na. Gano'ng katagal na po yung asosasyon nyo, ma'am? Bali 4 years na po. Pero bali, ang asosasyon na itinatag ko na Sharing the Bread ay 4 years na po. Pero 29 years na po akong tumutulong sa ating kapwa Pilipino. Galing. So, ito Dito yung sa mga France, kababayan opo. natin na, ito po yung mga bagong salta, matagal na dyan, o nangangailangan ng tulong, ma'am? O yung mga nangangailangan po ng tulong. At ang asosasyon po namin ay hindi lang para sa nangangailangan din ng tulong, pati para din po sa mga nalulungkot na mga kababayan na natin at yung mga elderly po na nag-iisa sila sa kanilang tahanan. Kaya po marami pumupunta rin po dito tayong sila sa... elderly? Ma'am, marami rin tayong po. elderly na Pilipino nandyan? Opo, marami Na po. hindi na balak umuwi yung mga yon, talagang dyan na po yan. Opo, dito na po sila kasi nga po ang ano nila, kung iniisip po nila pag uwi sa Pilipinas para sa mga doktor, yung mga lahat ho na hindi katulad po dito sa France, madali po Hindi silang yan, ma-assist, libre lahat po yan. Oho. Nako. Tsaka, Sentol, si Vivian po, tumutulong sila sa mga kababayan natin na senior citizen. Yung mga nag-retired na maliliit ang retirement na nila ay tinutulungan yan. Dinadala niya sa mga restaurant, ng mga sikat na restaurant at kumakain doon. Ang dinner. Nako. Ang galing, ang galing. Tapos, meron kayong katulong din na mga religious organizations o sarili niyo lang po yan? Yung Sharing the Bread Sarili Association? po namin. Sarili po ang galing. ang asosasyon at ang mga volunteers po, mga kapwa natin Pilipino, may iba din pong lahi. So napakaganda ng inyong layunin at sana po lalong lumagana pa ang inyong mga gawain at dami nyo natutulungan. Cecil, baka ikaw may tanong kay ma'am? Okay na, Sentol. Yung kanina natanong ko na rin si Ma'am Vivian. At si Dick naman, congratulations sa'yo. Lagi kang tumutulong sa programang ito. Magkikita rin tayo, Dick. Mapapasyal ako dyan sa... Hinihintay ko po nila rito. Sabi nila, si Senator Francis Tolentino, sana pa siya lang kami rito sa Paris. Opo, bago mag-Olympics siguro. Kasi yung mga atleta natin, nagte-training na, papunta na dyan sa Olympics. Baka abutin tayo ng mahigit 12 pa. Nakasabay ko sina Yumer Marcial at saka si Nesty Pitesio na papunta na rin ho dyan. Nagte-training lang sa Los Angeles. Pagdatingin nyo dito, Senator... Salamat. I-welcome po namin kayo. Ay, salamat Senator, po, ma'am. at saka ipapakilala po namin po kayo sa mayor ng city ng Santua. Kasi po maganda po yung layunin ng mayor para sa mga Pilipino kasi po nakipag-cooperate na sila ngayon sa Philippine Embassy dito na gusto nilang tumulong sa Pilipinas. Halimbawa ho yung mga sa kabataan na hindi makapag-aral o magpatayo ng eskwelahan or sa environment. Kung ano po ang o sa mga nagkaroon ho yung mga nasalanta po ng bagyo, pwede po silang tumulong para i-build yung kanilang mga bahay. Kaya po ngayon nakipag-coordinate na po sila sa Embassy ng Pilipinas kasi po ang ano nila bilang pasasalamat daw po nila sa ginagawa ng Sharing the Bread dito sa lungsod ng Santua. Ayun. We look forward to that, Ma'am Vivian. Maraming salamat po sa inyong dalawa, pati sa iyo, Dick. Ang oras po natin, alas 6:29. Kumusta na lang po sa mga kababayan natin sa Paris, France. Magandang umaga. Maraming salamat po. Cecil Villarosa.
Ito po si Dick Villanueva mula po rito sa Paris. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama ng DWIZ 882. Yan, maraming salamat, Dick. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:29 ng umaga. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at puntahan na natin direkta mula doon sa lungsod ng Taguig. Naroon po sa Bonifacio Public Market si Alexa Avila. Good morning, Alexa. Magandang Morning, umaga, Alexa. magandang umaga, Miss Cecil, Senator Tol, lalo na sa mga natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa New A Bonifacio Market sa Quezon City para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Quezon Ang gulay City. Oho. sa sibuyas ay nasa 120 per kilo, bawang 180, patatas 140. Kamatis, mahal daw talaga dito ang kamatis, nasa 100 piso per kilo. Grabe. Carrots 140. Ang talong nasa 100 piso rin. Ang palaya 150 na tumaas from 140 pesos. Ang repolyo at Baguio pecha ay nasa 80 pesos per kilo. Sa karne naman, ang pork chop ay nasa 370, lomo 400 o 410, buto-buto 350 at ang atay ay nasa 300 pesos. Ang manok naman, ang presyo ay naglalaro sa 180 to 190 pesos per kilo. Pagdating naman sa isda, ang galunggong ay nasa 220 to 240 pesos per kilo. Ang bangus ay nasa 240 to 260 pesos per kilo. Tamban 140, tulingan 240 pesos per kilo. Ang bigas, iba-iba naman ang presyo dito. Maraming pagpipilian ng mga mamimili. Naglalaro from 50 pesos to 70 pesos. Senator, Miss Cecil? Ayun, kumusta ulit yung kamates? Pakiulit yung kamates. Medyo nakalampas sa akin. Alexa? Yung kamatis, Senator, medyo mahal dito. Nasa 100 pesos per kilo. Ba, Mahal. mahal yan. Di ba, nung Halos isang linggo doble. ang pinag-uusapan lang natin, 40, 50. Mhm. Nagdoble. Yes, Ano raw ang Senator, dahilan? lalo sa Ano raw ang Balinsaw dahilan? May Public natanong ka dyan? Market. May natanong ka Senator. dyan kung ano ang dahilan? Sinabi ng tindera ng gulay dito na kulang sa supply. Siyempre, pag kulang sa supply, mas mataas ang presyo ng kamatis natin ngayon. Makakakaunti lang yung nagbebenta dyan sa Quezon City, particularly dyan sa A. Bonifacio. New Maliit A. lang Bonifacio. na market to, Miss Cecil. So, madaling Parang talipa pa. Samantalang nung galing tayo sa Isabela, 40 pesos lang doon. Yung kamatis. Sino ba ang ano natin ngayon? Sino ba ang nanalo natin ng Sentol token dyan sa palengke? Sino ang Kasama mapalad? natin ngayon si Kuya Arnold Antonio. Tindero siya ng mga Ay. isda, Senator. Arnold, maganda umaga. Isda ata ang tinda mo. Umaga po, Senador. Ay, maganda umaga. Anong tinda mong isda? Marami po, Senador. May tilapia po tayo, bangus, galunggong, tamban, tulingan. Halo-halo po. 120 ang presyo ng galunggong dyan sa inyo. Tumaas ba lahat ng mga isda ngayon dyan sa palengke nyo? Opo, Senador, tumaas po. Oho. Pero yung mga mamimili, dagsa pa rin, Arnold. Tumal po ngayon, Senador eh. Maaga pa naman, maaga pa. Wala pa alas 7. Hintay-hintay ka lang. Marami pa yan mamaya. So, Arnold, mamaya, pag uwi mo, suot-suot mo na yung sombrero natin, ha? At kumusta na lang dyan sa mga kasama mong mga vendors dyan sa A. Bonifacio Public Market. Arnold. Apo. Salamat. Napakinggan natin ang si Arnold Antonio, napakasipag Okay na po. vendor natin sa A. Bonifacio Public Market. Maraming salamat, Alexa, at maraming salamat din sa iyo, Arnold Antonio. Okay, Ang bilis ng oras ngayon na Yes, Sentol. Cecil. Sakto At yung parang- sakto yung sombrero ng Sentol, Eksakto. Senator, kasi mainit ang panahon eh. Dagdag rin yan, pananggalang din sa init ng araw yan. Kamusta naman, Sentol, ang yung biyahe sa Washington, D.C.? Ay, wala pa. Naghahabol pa tayo ng tulog kasi ngayon gabi naman doon. Kaya ang hirap nito. Kaya maganda itong mainit. Pagkatapos nitong programang ito, ay papunta tayo ng Asinggan sa Pangasinan. Tapos ay Umingan at saka... Doon ngayon, Pangasinan, Sentol. Ay, mainit. Oo. Para tanggal ang jet lag nun. Tanggal ang jet lag nun dahil sa pawis. Asinggan, Natividad. Punta rin ako at saka Umingan bago bumalik ng
Maynila. Naghahabol pa tayo ng tulog pero kailangan ipagpag itong jet lag. Okay naman yung okay naman yung biyahe, pero ngayon ang pinag-uusapan, joint balikatanan ng Japan, Philippines at US. So tingnan natin kung anong mangyayari diyan. Palagay ko successful yung yung bisita kasi yung UPS magi-expand na sa Clark at napakaraming business proposals na darating sa ating kasama bansa. na yung In fact, ngayong Mayo, hindi pa ata ina-announce ito ng Pangulo, ngayong Mayo, meron na namang isang investments delegation na padating. May pangalan nakalimutan ko yung tawag galing doon sa US, galing din sa US Central. Parang Indo-Pacific Investment Group na ito. So, yung investments hindi lang sa Pilipinas kundi Indo-Pacific kasama mga Singapore, pero dito gagawin sa Maynila. Ayun, ito magiging sentro. Oo, dito tayo ang venue. So, ngayong linggong ito, padating ito na ata ang Prime Minister ng New Zealand, tapos ang Foreign Minister ng Singapore. So, marami mangyayari dito sa ating bansa. Sana positive lahat tayo, bagamat may kaguluhan sa Middle East, yung pag-atake ng Iran sa Israel, nakakabulabog yan. Pero positive pa rin tayo, Cecil. Yes, Sentol. Yan, antabayan na natin, Sentol. Lalo na yung binanggit mo rin na interest ng US dun sa ating nuclear energy. Kasi ang mahal. Tama. Yung sa nuclear ay ang hinihintay na lang ay yung naipasa na sa mababang kapulungan yung Nuclear Regulatory Framework Bill. Sa Senado na lang. Ako pala yung author nun sa Senado. So hinihintay yun. Pag na-approve yun, maluwag na makakapasok dito at bababa ang presyo ng kuryente. Malaking baba. Baka 70% yan, Cecil. Isa tayo sa isa tayo, Central, di ba, sa pinakamahal ang kuryente sa Asia, ang Pilipinas. Correct. So pag mababa ang presyo ng kuryente, maraming panggastos sa pamilyang Pilipino. Naganda yan sa buong ekonomiya, Central. Correct, oo. Ayan. So, ang bilis ng oras. Ang oras natin, alas 6:43 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Babalik po ang programang Usapang Tol. Sinusubukan po nating makuha ang chairperson ng LTFRB, si Chair Guadis. Baka abala, Kasi wala pa Sentol Baka abala pa dahil Oo nga. Pero second day ng napakahalaga ng transport pag-uusapan patungkol doon sa yung nangyaring transport strike. Pero habang wala si Mayor, si Chairman Guadis, batiin ko lang yung ilang mga kaibigan natin may birthday ngayon. Mabilisan lang ito. Go. Si Mayor Melody Compasibo ng Dinagat Islands, Mayor Ronnie Pascual ng Llanera Nueva Ecija, si Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan, at si Mayor Alicia de Leña ng presentasyon Camarines Sur. So siguro, yung mga mayor na yan, alam din nila. Batiin ko rin Sentol. Kung may epekto yung transport strike. Go ahead. Yes, belated happy birthday lang sa nanay ko. Hindi ko nabati kahapon. Ayun, happy birthday. Dapat meron na rin tayong, dapat meron na rin tayong tugtog, Cecil. Oo nga, Sentol. Meron na rin tayong tugtog kasi babati na ako lagi. Suggestion ko sa production natin, may tugtog na rin tayo. Pakabati ko ng happy birthday. May tugtog after that. Para mas masaya, Sentol? Yes, siguro bukas, pag bumati tayo, calling the attention of Mr. Dexter Ganibe. Dapat meron tugtog ngayon, pakabati ng So, hindi pa sumasagot si Chairman Guadis. Wala pa si Chairman Guadis, Sentol. Alam mo, nanawagan tayo nung isang araw na yung mga kababayan natin sa Israel at sa Middle East ay maprotektahan ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers dahil sa tumitinding tension ngayon doon, hindi natin alam kung tutuparin. Kasi ang sabi ng Iran, last na attack na nila yon. Pero ang sabi rin nila, pag gumanti ang nag-respond ng Israel, ang US, gaganti uli sila. So, ang pinag-uusapan ngayon doon,
yung epekto sa atin. Sa mga iba nating kababayan, malayo naman sa Pilipinas, marami tayong kababayan sa Middle East, milyon. At kapag nangyari yun, ay tataas po ang presyo ng gasolina dito sa ating bayan. At pag tumaas ang presyo ng gasolina, alam na natin, yung pinag-uusapan natin mga tinda sa palengke, tataas din yan. Kasi kailangan ng gasolina pag di-deliver niyan at malaki ang epekto sa ekonomiya natin. Kaya dapat po nakatutok tayo sa nangyayari po sa Middle East. Maganda rin po siguro bukas, ma-interview natin ang Philippine Ambassador Israel. Si Ambassador, kung makukontak natin bukas, mas okay yun. Kasi kung matatandaan mo, yung isang pumunta sa akin sa opisina, yung si Jimmy Pacheco, na nakidnap ng Hamas, bumalik na uli sa Israel. Doon naman siya ngayon nasa Tel Aviv. Yung Tel Aviv, tinarget din yun ng mga drone attacks, kaya lang na hindi nakalusot. So, medyo tensionado rin sa lugar na yun. So, maganda siguro makapanayam natin bukas, Cecil, si Ambassador Nylos ng Pilipinas sa Israel, sa Jerusalem. So, nasa linya pala natin ngayon ng MMDA Chairman, Chairman Artes. Magandang umaga. Magandang umaga po, Senator Francis. Birthday pala niya, Sentol ngayon. Happy birthday! Yun na nga sinasabi ko, Cecil, dapat meron na tayo yung pagtugtog na sinuswitch lang yun, yung happy birthday. Happy birthday, Chairman! Ayan, salamat po na marami. So, siguro, habang birthday mo ngayon, nagtatrabaho ka. Ang magandang maliwanagan natin ngayon, Chairman, yung ba mga e-bikes, e-vehicles na 3 gulong ay bawal na talaga o hanggang kailan yung makakatakbo sa mga minsan kasi may dumadaan diyan sa Apelo, may dumadaan diyan sa EDSA, bawal na talaga 'yon. Opo, bawal na po. Although in consideration po Senator Francis ng strike at para po sa information campaign, today po hanggang today ay sisitahin lamang po natin at hindi muna po natin i-issuean ng ticket. Pero starting tomorrow ay talaga po maghihigpit tayo at mag-i-issue na po na tayo ng ticket kung sakaling meron pong mga ganitong klase sasakyan na papasok po sa mga sana na pinagbabawal po sila. Ngayon, agree po ako dyan sa inyo kasi napakadelikado naman. Unang-una, hindi natin alam kung ano yung engine displacement nila. Pangalawa, hindi rehistrado. Pangatlo, walang safety protection, walang helmet. So, agree po tayo dyan. Chairman, may pinag-uusapan po ngayon na traffic summit. Ano po yung paghahanda rito? Yung pong sa traffic summit, yan po ay tinatawag ng ating Pangulo kung saan may nauna na pong town hall meeting. At meron pa po mga susunod kung saan ang mga various stakeholders po, Senator, ay ipapatawag, kukonsultahin para po magkaroon whole of nation, whole of government approach sa pag-resolve sa traffic. Para po, sabi nga po ng Pangulo, Bongbong Marcos, hindi po patsi-patsi or piecemeal yung magiging solusyon sa traffic. Kung hindi po buuan para po maibsan yung daloy po ng traffic. Yeah, so agree din po tayo dyan. At pangatlo, na agree po ako ay yung panukala na baguhin yung work schedule. Ano nang yugto po ito ngayon? Anong stage na tayo doon? Just lamang po natin, Senator Tol, yung pong implementasyon sa mga LGUs. Meron na po kasi tayong Metro Manila Council Resolution na mag-a-adjust po ng pasok sa trabaho ng mga LGUs. Gagawin na nga pong 7 to 4. Supposedly, noong April 15 ang start, pero in-adjust din po namin sa May 2 ang simula para lamang po magkaroon ng more information campaign para po maipahatid sa ating mga kababayan at din sa mga kliyente po ng mga LGUs na magsisimula po sa May 2 yung 7 to 4. At yung iba po naman po mga ehensya na ating pamahalaan ay inatasan na po ng ating Pangulo na mag-come up ng kanilang mga flexi work schedule. Pero naka-anchor pa rin po doon sa 7 to 4 na pasok sa... Ang alam ko dyan, Chairman, may existing halongkatin nyo lang, may existing civil service commission regulation yan na nung araw pa. So, konting
konting research na lang yan. So, Cecil, baka may tanong ka kay Chairman Artes? Yun lang adjustment, Chairman, paagahin yung pasok sa LGU. Hindi ba ito kailangan pa na ordinansa, Chairman Artes? Hindi na po kasi meron naman pong executive order na lang po ay pwede na po para ma-implementa po yan. Opo, yung e-trike at e-bike, nabanggit nyo, hindi muna magpapataw ng multa. Magkano ho ba, Chairman Artes, para magkaroon ng idea yung ating mga tagapakinig, magkano ba yung multa na ipapataw dun sa mga... Multa po niyan, ang multa po niyan ay 2,500. Malaki pala. Pero kung wala pong lisensya, yung nagmamaneho, at wala pong rehistro, yung pong e-bike, ay pwede po siyang impound dahil wala po kami mapapag-charge ng ticket just in case walang lisensya at walang rehistro yung e-bike or e-trike. So, 2,500 po. No, malaki-laki rin pala ito. Malaki yan. Malaki, medyo may talab yan, Chairman. Kasi, at meron naman kayong paglalagyan sa impounding kasi, alam mo, medyo malalambot yung mga e-bikes na yan. Konting sagi niyan, baka magkabali-bali yan. May tambakan naman tayo? Meron naman po. Yung inyo po yata pang panahon ko. Sa tumana po natin. Oo, so siguro, ikamada ng maigi, lagyan ng tag, lagyan kung maaari, yung mga nakakonfiske yung tarpaulin na luma, ayun ang pambubong. Kasi ano yan, electric yan. Maulan na ng malakas yan, hindi na under yan. Kasi ano yan, madaling mag-short circuit pag nabasa. So siguro paliwanag na maigi doon sa mga may-ari. Maraming salamat, Chairman. Napakaraming yung ginagawa ngayon. At huling tanong na lang, kumusta yung transport strike? Yun. Kahapon po, natugunan naman natin yung pangangailangan po ng mga mananakay. Barely kami nakapag-dispatch, Senator Tol, ng libreng sakay dahil hindi naman po ganun karami ang sumama. Okay. So, masasabi ko po na wala masyadong disruption sa mass transportation. Ang naging problema lamang po namin, may instance po na hinahanap po nila yung mga jeepney sa isang major thoroughfare, particularly dito sa May Commonwealth, na nagdulot po ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Agad po naman nating inaksyonan yan, na alis din po. Pero yun nga po, yung epekto sa traffic ay medyo matagal po bago po na disperse. So, please, yung traffic, dahil nga po bumigat yung daloy ng traffic. Pero aside from that naman, medyo masasabi namin na wala naman pong gaanong disruption sa transportation. Ayun, napakagaling. Cecil, wala na akong karagdagang tanong at maraming salamat sa iyo, Chairman Artes, at mahaba pa tong araw na to. Sana magampanan nyo yung mga gawain natin dyan sa MMDA at ingatan din po natin yung kalusugan ng ating mga nagwawalis, lalo ngayon, napakainit. Maraming salamat, Chairman Artes. Maraming salamat, Tol. Salamat po sa inyo. Cecil. Yes, Chairman Meron ka panalangin kayo, Cecil. Cecil. Happy birthday po ulit, Chairman. Happy birthday nga pala. Blowout pala sa amin. Biro lang yun. Shoutout muna tayo, Sentol, kay Randy Santisas, yung mga nagsusubaybay sa atin, Sentol. Mirna Villegas, sabi niya, sa Pasig daw, 30 pesos kada kilo. Ano kaya ito? Baka ito'y kada kilo ng kamatis. Ganon din kay Tristan Wyatt Gulay at kay Nelson Malinaw. Good morning. Mga sumusubaybay po sa programang Usapang Tol at happy birthday po ulit sa aking nanay, Melba Villarosa. Ayan. Mami Villarosa. Opo. Ang bilis ng oras. Marami nakikinig sa atin. Shoutout sa mga tiga Palawan sa 94.3 FM at yung mga nakikinig po sa atin sa Tacloban, 89.5 FM at sa Naga, 95.1 FM. Yan, Eksakto yung panalangin mo kay Cecil. Yes, Sentol. Bago tayo tuloy yung magpaalam, ibigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Beautiful reminder. When in doubt, pause. When angry, pause. When tired, pause. When stressed, pause. And when you pause, pray. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless you. Maraming salamat po.
Dr. Edgar Cabangon, maraming salamat po. At sa lahat po ng sumubaybay sa atin, ngayong Martes ng umaga, ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga mga tol. Magkikita-kita ulit tayo bukas, Miyerkules ng umaga. At yung mga kaibigan po natin sa Asingan, Pangasinan, papunta na po ako dyan sa Pangasinan ngayong umaga. Maraming salamat po! Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.